Sino ang mga binigyan yung pera? Sabi ni Isaiah, Calatrava. Who is Calatrava? Siya ang head ng Office of the President for the Visayas. Ang asawa niya, kapatid ng asawa ni Martin Romualdez. Siyang tumatanggap, siya nagbibigay ng project, siya tumatanggap ng mga 25%. Calatrava. Kaya, ang mismo nagpatanggal, si Chairman Reyes ng ICI. Tanggalin yan, hindi pwede ilagay yan. Doon tayo susunod. So, mga sumunod, sinabi ng mga binigyan, tapos nakalagay pa ron, binigyan namin ng 20 million sa pinagawa ni Speaker Martin Romualdez na radio station niya. Dahil maraming binibili ngayon ni Martin Romualdez sa radio station. So, ni-renovate nila yung radio station, they spent 20 million. Binigyan namin 20 million, sabi ni Diskaya. Wag mo ilagay yan, tanggalin yan. Reyes mismo nagsasabi, Chairman, ICI, kanukuha ng ICI, nawala na lahat ng member, si Reyes na lang naiwan na sinungaling. So si Sandy ko, 121 days bago nakasuhan, pinilit nila kinasuhan after 121 days. Nung nakahalata si Sandy ko, na nilalaglag na dahil nagpaalam na babalik na, huwag muna, kami pala sa'yo. Masyadong mainit pa. So, diyan ka muna. Nung nakahalata na nilalaglag na siya, nagsalita na. Doon nagsalita, 7 days. May kaso, may warrant of arrest. Yan bang hustisya? Wala, kanukuha ng hustisya dito sa ating bansa. So, etong dalawa ito, importante testigo ito dahil sila nakakaalam. Ngayon, hinahanap na yan. Pag pinatay yan, wala ng testigo. Si Diskaya, dapat ilabas para magsalita. Sa tayo magsusumbong, wala. So, kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So, after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And, nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Now, I'll read to you a open letter to General Brother, the head of the Armed Forces of the Philippines. Ito, nasabi mo na kanina, si Orly Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Babalik na rin para gamitin nila. So dapat yung mga Navy, ano ba siya, Navy or Marine? Kayo mga Marine, hanapin nyo yung kasama nyo. Yung na ito, pinababaliktad, pinaliktad na yata. Para gamitin nila, dahil siya nagturo kay Martin Romualdez. So, ito si Martin Gutesa. Orly. Ha? Orly Gutesa. Pwede na, pwede. Ah. Pagod na. Na. Okay. Tinago na ni Martin. Anak na ni Martin yan. Okay, kung ipapaitulot nyo, babasahin ko itong open letter to General Romeo Browner. Dear General Romeo Browner, Jr., I write this letter not as a political figure, but as a Filipino who has lived through wars, coup, assassination, dictatorship, the trials, and revolution. I have buried friends, seen President rise and fall, faced real enemies, and watched our nation collapse more than once, not because of foreign forces, but because good men choose silence.
I have studied Middle history more than times that I can count. I know the spirit of a dying nation, General. There, I smell it again. This time the enemy is not foreign. This time the enemy is inside our own home. You speak open about China, about Taiwan, about war scenarios, about preparing for conflicts far beyond our shores. But how can we prepare for battles out there when we are Lubog sa tubig, yung kain ko dito, bulag niya. Araw-araw nakapapag sa tubig, dati hindi siya inaabot. Ngayon, higaan na lang niya. Nakalita. Naiyak ako. Inaapi niya si Bongbong. Ha? Hindi naman ah. Siya naman kasalanan ang sarili ito niya. ang mga palpak na 5,500 flood control project ni Bongbong Marcos. Pinagyabang niya na natapos na, wala pala. Lahat, halos lahat. Ako, allocable nila sa congressman. Nabigyan din si special assistant ni President. Si Lagdameo. May allocables din. Saka si Executive Secretary, 8 billion ang allocables nila. So, binigyan niya lahat para hindi siya mabintangan, para walang umangal. He tolerated graphic corruption para makapagnakaw lang na walang sita sa kanya. Yun ang tunay na nangyayari, mga kababayan. So, magising po tayo at hindi na po tama itong ginagawa nila. Now, nasa Guinness Book of Record na ang tatay nila. Greatest robbery of government. At akala ko nagpatulong sa akin na tumakbong presidente, vice president ang gusto. Sinabi ko, presidente muna, pero pag nag-file si Sara, baba ka dahil protected ka lang kung vice lang gusto mo. Yes, Manong. Mabait naman nung araw si Bongbong. Hindi ko kalahin na ganito kasalbahe. So, tuloy natin yung yung 40 years, a tale of two Marcoses from father to son, and sea of corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na maya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinize it, I studied it, I analyze it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin ng masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya, napag-aralan ko lang to. Kaya, lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot in the Bible. Saan yung mga 40?
Laguna. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-48 ngayon, ngayon. So, inantay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible. Ang ibig sabihin ng 40 is the completion and the start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung mga lahat ng 40. It rained for 40 days and 40 nights. Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. 40 years Israelites wandered in search of the promised land. 40 years Moses reigned over Israelites. 40 years King David reigned. 40 years King Solomon reigned. So very significant ang number 40. Kaya sigurado ako, eto, divine providence,